Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, ika-11 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang low pressure area nating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay ganap na nga po itong bagyo na kung saan may kategory nga po ito na tropical depression category na may lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umabot sa 55 km per hour habang kumikilos pa hilagang kanluran ng mabagal. Kung saan makikita nga po natin na nagdadala nga po ito ng maulap na paporoy na sinasama ng mga bugsong hangin at mga malakas na mga pag-ulan, especially dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag tuluyan itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman na posibleng mabuo sa buwan ng Hunyo. Samantala, ang kasunod nga po nitong bagyong ating minomonitor ay tuluyan ng nalusaw. Ngunit hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkakaroon muli ng panibagong sama ng panahon kasunod nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, maging alerto pa rin at maging updated pa rin sa mga panibago naming ulat panahon namin ilalabas ukol dito sa masamang panahon na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. At para naman sa magiging track nitong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa na ating minomonitor sa kasalukuyan na kumikilos pa hilagang kanluran, nasa na po natin na posible nga po itong pumasok bukas ng umaga o hapon o kaya naman pagsapit ng linggo na ating inaasahan na posible nang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa ganap na nga po itong bagyo na siyang magdudulot ng mga malawakang mga maulap na paporoy na sinasamahan ng mga biglaang hugos na mga pag-ulan na posible nga po ang mga localized flooding na ating magkita nga po sa pinaka-latest track na posible nga itong mas mag-intensify pa habang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan inaasahan po natin na papalakasin pa nga po nito ang hangin habagat na siyang umiiral naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siya naman ating inaasahan na magdadala ng maulap na paporoy na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may lugar ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Siquijor, na siyang inaasahan natin na epekto nitong hanging habagat dahil sa paghilang nitong bagyong ating minomonitor na kung saan nga po inaasahan natin na mas lalakas pa nga po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng ating bansa. Makikita rin natin na mas lalapit pa nga po ito dito sa may area ng Babuyang Group of Islands and Batanes, kung saan makikita natin na mas malakas nga po ang paghila nitong hanging habagat na siyang nagdadala po yan ng malakas na mga hangin at mga busong mga pag-ulan. Kaya naman, inaasahan po natin na hagip pa rin nito ang ating mga kababayan dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands, kabilang ang Northern Luzon. At makikita rin nga po natin na medyo tatagal nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon ang ating minomonitor na sama ng panahon na posible nga itong tawagin na Bagyong Francisco kapag ito ay tuluyan nang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo na ating inaasa na papalakasin nga po itong hanging habagat. Kaya naman yan po yung pinakabinabantay natin na sama na panahon na siyang makaka-apekto sa ating bansa dahil magdudulot nga po yan ng mga malawakang mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nalubos pa rin po natin pinaghahanda ang pinaka-apektado nga po nito ang area ng Batanes na kung saan hagip nga po ng pinakahangin o yung pagsirkulasyon ng hangin ng bagyong ating minomonitor. At base nga po sa ating pinaka-tropical cyclone threat potential, meron pa rin po tayong inaasahan na panibagong sama na panahon na kasunod nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na kung saan nakikita nga po natin pagsapit ng June 18 hanggang 24 na posible na nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas or pagsapit ng linggo. Habang may kasambing nga po ito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na kung saan may low potential na maging ganap na bagyo sa mga susunod na mga araw. Ngunit
posible nga po magkaroon pa ng sirkulasyon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nakasunod nga po nitong bagyong ating monitor. Samantala, pagsapit naman ng June 25 hanggang July 1, inaasahan po natin nakikilos nga po ito pailagang kanluran na mas lalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon, kung saan hagip nga po nito ang ating mga kababayan dito sa may area ng Batanes and Babuyan Group of Islands bago tuluyan kumilos pailagang silangan. Inaasahan natin na posible pang lumapit or mas tumataas ang posibilidad na maging ganap na bagyo itong low pressure area nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nakasunod nga po nito. Base nga po yan sa pinaka-tropical cyclone threat potential sa mga susunod po yan ng mga araw. Kaya naman maging alerto pa rin at maging updated pa rin po tayo sa mga panibago naming ulat pa na aming ilalabas tungkol dito sa masamang panahon na nabubuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng mga maulap na paparorin na sinasama ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may area ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Palawan. Dahil nga po yan sa epekto pa rin ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na associated nga po yan dito sa hanging easterlies na siyang nagdudulot ng mga localized thunderstorm or mga cloud cluster na siya naman nagdudulot ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan na siyang ating nararanasan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman mas mainam na maging alerto at ugaliin pa rin magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng na kung saan inaasahan po natin ang maulap na paporin ngayong araw na sinasamahan ng biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ngunit inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin tayo ng pagsikat ng araw, kaya naman inaasahan pa rin po natin ang agwat ng temperatura dito sa may Legazpi na umaabot 27 hanggang 33 degrees Celsius, Tuguegarao 26 hanggang 37 degrees Celsius, Lawag 25 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 17 hanggang 25 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa Metro Manila, 24 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, inaasahan nga po natin makakaranas pa rin ng maulap na paporin na sinasamahan ng pagsikat ng araw, ngunit mataas pa rin ang mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Palawan. Dahil po yan sa mga localized thunderstorm na epekto nga po ng hanging easterlies at ng hanging habagat na siya pa rin patuloy na umiral sa ating bansa. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated pa rin para makaiwas po tayo sa mga epekto ng masamang panahon. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 24 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan pa rin po natin na bagya pa rin tayo makaranas ng maliwalas na panahon, ngunit sinasamahan ng bagyang maulap na paporin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Especially nga po yan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan inaasahan natin makaranas ng mga pag-ulan ng mga biglaan dito sa area ng Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, and Capiz, na siya naman inaasahan natin na dulot nga po nitong mga localized thunderstorm. Samantala sa nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin po natin makakaranas ng maliwalas na panahon. Nalubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos na mga pag-ulan. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agutan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ang maulap na paporin na sinasama ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dito sa may area ng Zamboanga Peninsula, sa lugar po yan ng Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, na siyang inaasahan natin makakaranas ng maulap na paporin na sinasama ng biglaang buhos ng mga pag-ulan ngayong umaga. At mataas din ang mga posibilidad ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kabilang ang Tawi-Tawi, Sulu, siyang inaasahan natin makakaranas ng maulap na paporin. Samantala sa malabing bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather, na kung saan hindi natin inaalis ang mga posibilidad ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm na dulot pa rin ng epekto ng hanging easterlies at ng patuloy na umiiral na hanging habagat na nanggagaling naman dito sa may timog
Mindanao. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 35 degrees Celsius ang ating asahang agwat ng temperatura. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard, na kung saan mayroon po tayong slight to moderate ang ating inasahan mga pag-araw na kung saan malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan na mga isda sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorms na siyang magpapataas ng alon ng ating karagatan, especially dito sa may silangang bagay ng Visayas and Luzon. Dahil po yan sa inasahan po natin na mga localized thunderstorm na epekto nitong bagyong ating monitor na siyang magdadulot ng mga localized thunderstorm. Ngunit malaya pa rin makapaglalayag ang anumang uri ng sasakyang pandangat dahil nga po sa inasahan natin na banayad pa rin ang ating mga pag-alon dito sa ating karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, 19 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtaan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon namin lalabas. Ukol dito nga po sa masamang panahon na ating monitor sa may silang bahagi ng ating bansa, kung saan inaasa natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, naganap na nga pong bagyo at bibigyan po natin ito sa lokal na bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng June. Kaya naman maging alerto pa rin sa mga banta pa rin na malakas na hangin at mga pag-ulan, kung saan inaasa natin na mas lalapit nga po dito sa may Batanes and Babuyong Group of Islands na siyang makagdudulot ng mga malawakang mga pag-ulan na sinasama ng mga bugsong hangin na epekto na nga rin po ng hanging habagat. Maraming salamat at ingat po tayong lahat ang atiling maging updated sa mga panibago namin ulat panahon na aming lalabas. Thank you and God bless us all.